Guys, mali yung angle ko, masyadong nakaganon. Na-feel ko. Yep. Oh my gosh. Kailangan talaga presence of mind. Hey guys, welcome to Shaving with Francis. I'm Francis. And today is our first shaving vlog. No, matagal ko na to guys gustong gawin. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob na magawa to, no? Kasi all this time nasa isip ko lang siya, no? Nasa isip ko lang siya. Tapos may idea ako, tapos after ilang days magbabago hanggang sa paulit-ulit na ganon until hindi ko na talaga nagawa. So nanood ako ng mga YouTube videos kung paano ba nagsimula yung mga successful na mga YouTubers, and yun nga sabi nila, just start and allow yourself to make mistakes. So sabi ko, sige, gagawin ko na. So eto na yun, no tutorial for this vlog and no product review. Talagang shave lang. Gusto ko lang i-document and gusto ko lang din i-share sa inyo yung kung paano ako mag-shave, mag-wet shave or mag-traditional wet shave. And ang napili ko palang razor for today's vlog, for our first vlog, is the J.A. Hankel's Freodor 472. Okay, gusto ko to kasi tamang-tama lang yung size niya for my face. Okay, so ano pang natin? So ito yung blade natin. Simula na tayo. Pasensya na kayo, medyo hindi pa ako sanay. So anyway, so yan. Tapos binabad ko na yung brush natin. Since straight razor or labaha ang gagamitin natin, ito yung napili kong brush. This is by Prorazzo, made by Omega. It's an Italian brand. It's a bore brush. Okay, parang feeling ko bagay itong brush na to for our straight razor. Okay, and then for our soap, or cream rather, it's the Palmolive Men shaving cream. Alright, so start na tayo. By the way, yan, mga ganyan kadami. Okay. Damihan natin konti. Actually, sobra ako ng mga 1 or 2 days na hindi nag-shave. Medyo makapal yan kasi nagko-contemplate ako kung gagawa na ba ako ng first vlog or gagawa lang ba ako ng short. So, anyway, so here we are. Okay. Ito yung brush. So after nating ibabad yung brush, i-squeeze natin. Ayan. Okay. By the way guys, just to give you an intro, mga pa lang ako, nagsimula ako last year mag-traditional wet shaving. Siguro mga a little over a year. Today is ano bang date ngayon? Today is June 2024. Nagsimula ako mag traditional wet shaving May or April 2023. So a little over a year lang. I didn't expect na ma-hook ako sa hobby na to. And dati, actually sabi ko dati, ano lang ako, safety razor lang gagamitin ko. By the way, safety razor is something like this. Ito. So yung story bago kaya ako na-hook sa traditional wet shaving, I'll do that in a separate video. Pero itong kung paano ako na-hook dito sa straight razor, wala akong plano talaga. Wala akong plano. Sabi ko, nakakatakot masyado. But anyway, kakabasa, kakapanood, medyo na ako na intriga ako. So ito na, here we are. Also, I'm not an expert sa traditional wet shaving kasi like I said, bago pa lang ako. And lalo na dito sa
straight razor kasi yung straight razor aside sa aaralin mo yung technique, meron din siyang maintenance, no? Kailangan mo rin matutong mag-sharpen, mag-maintain ng blade. So that's another rabbit hole na medyo dinadaan-daan ko lang. I don't wanna make things too complicated. Alright, ang dami ng lather natin. Very creamy. I think this is good. Now let's apply. So usually yung gusto kong ginagawa, babasahin ko muna yung mukha ko ng spray bottle para hindi naman masyadong madami. Okay. Gusto ko tong boar bristles kasi ang ganda niya mag-apply ng cream sa mukha. Para talaga siyang paintbrush. And when you bowl lather, dun siya maganda. Hindi ko masyadong gusto nagfe-face lather using this kasi medyo malaki. So dito ako sa bowl, nagla-lather. Ito pa lang since nag-apply tayo ng shaving cream, itong Palmolive na to, murang-mura lang siya, about 200 pesos, pero yung performance niya very good, and then it smells great. Okay, looks great. Okay. By the way, I don't remember the last time kung kailan ako nag-shave ng labaha. Tagal na ata. Okay, let's start. Kinakabahan ako. Okay. Importante is stretch natin yung skin. I hope naririnig nyo. You know what? Patayin ko yung fan. Guys, by the way, ang init-init po dito. So, kaya may electric fan ako. Pero patayin natin para marinig natin yung pag-shave. Itong Freodor J. Hankels. This is an inox stainless steel. Sobrang ano po siya. Magandang klaseng metal. Actually mahirap tong i-sharpen kasi tagal siya mapudpod, tapos nare-retain niya talaga yung sharpness. By the way, nagtataka kayo, ba't ako may mic? Kasi dito sa my tiny bathroom, hindi maganda yung acoustics. Nagre-reflect yung sound sa mga walls. Very nice and smooth. Meron pa akong isang mic na gustong subukan para hindi naman nakalabas yung mic. Tsaka hindi siya nakaharang sa akin. Pero kasi the last time na sinubukan ko yun, nagre-reflect pa rin, nakukuha niya pa rin yung reverb. So
nag-play safe na lang ako. Gumagamit ako ng dynamic mic. Guys, on ko yung fan na kahit naka-number number 2. Sobrang init eh. Welcome to the Philippines. Guys, one of the things pala na nag-encourage siya akin gumawa ng YouTube channel. So, wala pa akong nakitang community. Wala pa akong nakitang community ng traditional wet shavers. Pero pansin ko may mga bumibili ng mga wet shaving or traditional wet shaving products online kasi nakikita ko may reviews eh. So, pero walang community. Sumasali ako sa mga sa international tsaka Southeast Asia na mga forums. Walang Pinoy. Pero alam ko maraming gumagamit ng labaha. Alam ko maraming gumagamit ng mga brush. Alam ko may mga gumagamit ng mga safety razors. Pero yun lang. Wala tayong community ata. Wala tayong know of. Baka meron, hindi ko lang alam. Pero sa buong 1 year na wala pa akong na-come across na the group or community. Looks great, guys. Okay. Medyo mabagal pa ako kasi I'm still learning. Ito pala guys, itong mustache area ko, this is my sensitive area. So kailangan dahan-dahan ako and I can't overdo it. Man, itong razor na to, I think this was my first razor. Nabili ko to sa Japanese thrift shop. Sumamba lang ako and then actually medyo hindi ko alam kung damage ba tawag dyan, pero parang na-over ko yung pag-sharpen. So medyo may part dito sa spine na nabawasan. Pero I mean, I didn't know any better. Pero among all my razors, straight razors, I'm sorry, pero this is I think the best that I have in terms of performance. Parang every time na mag-shave ako gamit to, parang wala akong problema, parang smooth, maganda yung shave ko lagi. Parang feeling ko ang galing-galing ko mag-shave pag ito yung gamit ko. Pero pag ginamit ko yung iba, medyo na-challenge ako. Maganda yung steel niya. Maganda yung size. And the weight is good. First time kong dumaldal habang nagsishave. Kailangan ko mag-concentrate. Okay, that's our first pass. Second pass tayo guys. Second pass.
Okay, second pass. Iba talaga yung labaha guys kasi first pass pa lang yan, pero nafe-feel ko na yung skin ko na nafe-feel ko yung blade until now na tapos na tayo mag-shave. Nafe-feel ko yung medyo may tingling sensation sa skin. Siguro sa tagal kong hindi gumamit ng straight razor, medyo mabigat yung kamay ko ng konti. Buti na lang hindi ako nasugat. By the way, itong Prorazo, ito yung first legitimate, can you call it legitimate? Well, first branded ko na brush. And I think I made a good decision buying it. Kasi every brush, may kanya-kanya silang characteristics. So, depende na yun sa user. I think wala namang pangit unless depende lang sa paggamit. And syempre, yung construction, kung maganda pa yung pagkagawa. This is a good lather. Ganda pa yung pagka-lather natin. Okay guys, second pass. Usually second pass lang ako. I don't go for third kasi sensitive na yung skin ko. Yung iba na fina-follow ko nga, three passes, kaya nila, ako hindi. 2 passes lang ako, I'm done. Para dun pala sa gustong mag-try, razor shave, may steps eh. Pwede mo kasing gawin yung first stroke, labaha. Tapos yung second, straight razor, safety razor. Or kahit na yung cartridge razor kung yun yung gusto nyo gamitin. Ang challenge kasi dito sa labaha, aside dun sa pag-maintain nyo ng angle, is yung yung pagposisyon ng kamay. Depende sa part ng face, mag-iiba yung posisyon ng kamay, may ganyan. Minsan natutunan ko rin gumamit ng left hand para yung kanina, hindi ko alam kung napansin nyo yan. Pag itong side pag left side, left cheek, left hand. So may mga ganun. Okay, I have to remember to be light on my strokes. Okay, now backhand. Backhand hindi ako sanay. Okay. Stretch the skin. Madaya sa akin kasi ang makapal lang na facial hair ko is the mustache and the chin, tapos konti dito sa jaw, pero sa cheeks wala masyado. So ayan, hindi mas mabilis. Importante to stretch the skin. Try ko nga yung left hand ko dito.
Hindi ko makita yung sa tenga. So ito yung area na to sa chin, dito, mahirap yun mag-against the grain. Well, for me ha, and may mga kilala rin ako na sa YouTube na pa-side talaga sila. Majority actually. Let me do this side with the left hand. Good. To be honest with you guys, isa lang yung practical na reason na tingin ko personally, tingin ko lang, baka merong silang alam na ibang practical reason na kaya sila gumagamit nito. The only practical reason nakikita ko gumamit nito is kung gusto nyo nagtitrim or nagsishape ng facial hair sa sarili nyo Pero to shave with this, it's really just the experience. It's really a hobby. For me, wala siya talagang practical reason. Unless you're shaving someone. Kasi pag nasa harap mo yung sinashaven mo, mas madali eh. And then you can stretch the skin, mas mabilis. Yun, kaya yung mga barbers, yung mga barbero, gumagamit pa rin sila. Kasi mas madali sa kanila mag-detailing. No? Or for anyone, kunyari, nagsishave ng legs, okay din yun sa sarili yung legs or part ng katawan kasi nakikita nyo eh, tapos nasi-stretch nyo yung skin. Sa mga babae na nagsishave ng legs, okay din to kasi nakikita nyo directly eh. Pero kung sa muka, parang mahirap siya compared to a safety razor. So, for me personally, I'm really just doing this for the experience. Guys, mali yung angle ko, masyadong nakaganon. Na-feel ko. Yep. Oh my gosh. Kailangan talaga presence of mind. No? Mali yung angle ko, naganon ko. This area is really tricky for me. Okay, we're almost done. Ito na lang. So ang tawag dito, extra cleanup, babasain ko na lang yung area kasi meron pa namang konting soap para hindi na ako maglagay ng
Ito pa minsan yung tendency ko eh. Dapat sabi ko, di ba 2 passes lang, pero paminsan nasusobrahan ko. So, doon na-irritate yung skin ko. So, importante yung disiplina. Para sa akin, kailangan, pag sinabi kong 2 passes lang. Hindi ko susobrahan. Kasi, okay guys, we're done. Very nice shave. Meron lang akong mali. No? Wala akong presence of mind. No? Daldal ako ng daldal. Dinikit ko yung razor sa mukha ko ng hindi proper angle. Yan, na ano ko. So, human error yun guys. Human error. My mistake. So, please, kung gusto nyo mag-straight razor, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Nasa sayo yun kung ano. Nasa technique na tao yun, hindi sa labaha. Unless yung labaha is hindi ganun ka-sharp. Guys, that was an almost, for me personally, that was an almost perfect straight razor shave, except for that mistake that I did. Actually, hindi lang isa yung mistake ko eh. I made several mistakes. Number 1, yun nga, yung nakita nyo na yung mali yung angle ko. Second, sabi ko 2 passes lang. Pero ang kulit ko, pag abot ko dito, di ba I just said, this is a sensitive part of mine. Okay? Pero instead of just doing di ba yung with the grain, tapos nag-cross ako. Tapos nag-detail ako ng konti. Ano ba tawag doon? Hindi detailing eh. Touch up. Okay. Nag-touch up ako. Pero dapat pag nag-touch up ako, personally to hindi to sa pang lahat. It depends on your skin and your situation, no? Pero para sa akin, pag nag-touch up ako, isang beses ko lang dadaanan. Ang beses ko lang dadaanan. Kung kailangan 3 kasi may na-miss ako, which dapat hindi, kailangan ko mag-ingat. So, 2 mistakes ko doon. Wrong angle, dinikit ko yung razor. And then second, dinaanan ko siya ng more than 2 times. Again guys, sa akin yun, depende sa skin ko yun. May mga tao na maybe more than 3 kaya nilang daanan, no? Depende. Pero for me, 2 lang. So, kaya yan, medyo red. Pero, guys, I'm happy with the shave. Siguro, kung kailangan ko siyang i-rate ko siya from 1 to 10, that is maybe 7.5. 7.5 yun for me. So, not bad. Matagal-tagal na rin ako. Mga ilang months na rin akong hindi nag-shave ng gamit ng labaha. So, actually, kaya yun yung pinili kong labaha. Aside sa ito yung pinaka-una kong labaha. Ito yung pinaka-trusted ko kasi medyo mas kabisado ko to eh. So anyway, thank you guys. Alum block. Antiseptic po ito. What is alum block? AKA tawas. Tawas po ito. Pero naka-shape siya ng block para suabe. Antiseptic din po siya. So gagamitin nyo po ito pag ganyan, no? Yung raw yung skin or meron kayong cut ng konti. And even if hindi nyo nararamdaman, maganda pa rin siya maglagay kasi paminsan hindi natin alam meron pala tayong mga small cuts. So yeah, gumamit tayo na ito. Antiseptic kasi syempre bukas yung skin natin. So para maprotektahan niya yung skin, especially kung meron tayong nicks or cuts. Hindi po ito ice. Nung pinapanood ko to dati, first time akala ko rin ice. Tapos nalaman ko, tawas pala. Hindi ko pa nga na-try guys, na-try nyo na bang gumamit yung tawas na yung bato, yung rough yung shape, yung para talagang bato. Mas mura yun eh. Pero baka magaspang sa mukha, masakit. Guys, papatuyuin ko lang tong alum block na mga 1 minute and then babalawan natin, okay? So, fast forward. Okay guys, na-rinse ko na yung alum block tapos habang naghihintay din pala kanina na mag-set in yung
alum block na binalawan ko na rin pala yung brush tsaka yung bowl, binalawan ko na. So, after ng alum block, balawan nyo po ng soap, and then, aftershave. Dati guys, hindi ko alam kung ba't kailangan gumamit ng aftershave. Nung bata ako, high school, may mga nagbibigay sa akin, tito-tita nagbibigay. Akala ko parang, pag inamoy ko may perfume, so sabi ko, ano difference? Tapos nung lumaki na ako, hindi ko na pinapansin, hindi ako bumibili, no? Tapos yun nga, when I got into wet shaving, doon ko lang din nalaman, siguro guys, yung alam nyo na to, no? Ako hindi ko alam. Nalaman ko lang na antiseptic pala siya. Kaya pala, meron din atang walang alcohol, pero majority may alcohol kasi nga to protect the cuts and the skin. See, ito area na to is very sensitive, so kailangan ko talagang balikan mag-shave ulit ng labaha kasi yung technique ko medyo nawawala. So kailangan ko siyang balikan kasi nafe-feel ko dito. Pero dito guys, hardly any, very comfortable. Ito naman guys, medyo expected ko na yan kasi sensitive talaga ako dyan. I have to remember, Francis, 2 passes lang. 3 max. But at least hindi siya dumudugo. Okay, again, did I make myself clear? Antiseptic para to protect your skin sa pag-shave nyo, especially kung meron kayong mga cuts o nasugatan kayo ng konti. Syempre pag medyo malaki yung sugat, ano na yan, first aid na yan dapat. Okay, so papatuyuin ko lang yan ng konti, and then kasi since alcohol based siya, magdadry yung skin natin. So patuyuin nyo lang ng konti, okay na siguro yan. Then maglalagay tayo ng moisturizer. Ako ang gamit ko ngayon itong Dove Men Care na moisturizer. Siguraduhin nyo lang na guys na hindi gagamitin yung moisturizer pang mukha talaga. Kasi yung pinong-pino to eh. Pag ginamit nyo yung pang katawan, hindi mo yun masyadong piso, mababara yung balat nyo sa mukha. So, doon kayo pwede magka-pimples. So, make sure yung moisturizer nyo, facial moisturizer. Hindi to ka-arte yan guys, yung moisturizer, hindi siya ka-arte yan. Ano yan? Protection yan. Dahil nga gumamit tayo ng antiseptic, ng alcohol sa mukha natin to protect from the cuts. Magta-tighten yung skin pero magda-dry siya. So, para hindi mag-dry yung mukha natin, mag-apply tayo ng moisturizer. Okay, so yan ang shave natin guys. First shave vlog. Pasensya na kayo guys kung nagsa-stutter ako, pasensya na kayo kung medyo uneasy ako, hindi pa ako komportable. I guess this is just part of the process. Kailangan ko nang simulan para magsimula na ako maging komportable. Kaya guys, kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayon, tinapos niyo yung video, maraming salamat na nakikinig kayo sa akin. Ginawa ko tong video na to, hindi lang po para sa akin, pero para po gusto ko iangat yung traditional wet shaving community ng Pilipinas. Kasi sa Malaysia meron, dito sa Asia, sa Malaysia meron, sa Singapore meron, I think sa India meron kasi maraming gumagawa. May mga manufacturers na mga blade, double-edged razor blade, tsaka yung Parker razors, tsaka a Pearl, yung mga gumagawa ng labaha, tsaka safety razors. India po yun, and syempre sa States and Europe, malaki yung community nila. So kasi meron dun sa forum, may nagtanong sa akin, Australian siya pero nandun siya sa Asian forum. Sabi niya, how's the wet shaving community in the Philippines? Sabi ko, I don't, there's none. Sabi ko ganun. That I know of, parang hindi ko alam kung meron ba talaga. So
So yun guys, no, sana ang ano ko talaga, ang goal ko talaga dito sa channel natin is mapagsama-sama natin yung mga wet shavers, and to have a healthy na libangan, no? So yun muna guys, ayoko nang kayong i-bore, para manood pa kayo sa akin at mag-subscribe kayo sana to help out the channel, to help out our fellow wet shavers. Thank you guys so much. Again, I'm Francis. Thank you for watching Shaving with Francis. Bye bye.